Hey, what's up sa inyo mga amigo? Alright, it's me again, Kamoting Naipin, your screen na naman mga amigo. So for today's video mga amigo, yan, ipapaayos ko nga si Motmot ngayon dahil nga mga amigo, ito yung tunog nga ngayon after ng FI cleaning natin siya at pinalinis natin yung throttle body. Yan, parang mayroon siyang sumisipol na ewan na parang, ayun, may singaw na hindi ko malalaman kung saan galing. And then nga, nung nakaraan na first time mabas ng heat indicator sa motor ko, or first time ko talaga na-encounter dito sa motor ko na lumabas yung heat indicator or mag-overheat yung aking motor. Yung time na yun, nangamba talaga ako mga amigo na baka mamaya alam mo yun, pag nag-overheat kasi isang motor, baka hindi natin masabi kung ano man ang kahinatnan, no? Habang umiinit kasi, sobrang init kasi ng makina natin, di ko alam kung anong mangyayari. And time check, 6 AM na, 6:13. Ang open ng store ni Moto Doctor is 7 AM. And yun lang kasi yung shop na sanay na ang Motmot ko. Ano ko, pinagpapagawan ko ng motor pa before, simula nung nailabas ko to sa kasa. Doon ko na talaga dinala to kung ano na ang motor shop na legit talagang mga mekaniko talaga sila ng Sniper only. Kumbaga Sniper 150, no, tsaka version 2 ng Sniper 150 din, hanggang ayan, 155 version 1 and 155 version 2, which is yung ABS nga. Sigurado malilate naman na tayo doon at rush hour pa, sumakto pa sa rush hour yung pag-alis natin sa bahay. Baka ipayos ko na rin tong ball race, ipasabay ko na lang din kung sakaling kakayanin ng budget natin, no, para isang lakad na lang. Nakaraan sa Santa Maria, Bulacan, or pina-FI cleaning at saka pina-throttle body. Sinabay na rin yung throttle body cleaning. And doon nga, dahil nga binuksan yung head, kailangan din palitan yung ulat doon sa sa radiator natin. Tinanggal pati radiator natin and yung ating water pump, no. And siguro yun yung parang pinagmumulan ngayon ng tunog niya and yung overheat, no. Kaya first time nangyari ito sa motor ko, no, na nag-overheat. Then ang pinakaayaw ko talaga dito mga amigo is yung lumalabas yung heat indicator. I hate that mga amigo, no, na lumalabas yung pulang-pula dito. Grabe, nakakatakot. Parang may pahiwatig yung isang motor na sumabog. Ewan ko lang, ganun yung sa feeling ko no? Hindi lang ako sanay na lumalabas yung heat indicator dyan. Pero mas okay na rin yung lumalabas na or may sensor na ganun para aware tayo na nag-overheat yung motor natin. At yung fan natin kasi okay naman umaandar naman yung fan. At dito naman na tayo, wala na tayong magagawa. Habang maaga pa, ipapaayos ko na si Motmot. Ayoko nang gawing pang toxic yung isip ko kung ano pa isipin ko. Magiging praning lang ako mga amigo. At maaga pa pupuntahan ko na yung Moto Doctor para maayos na agad ko. Kasi sila lang yung kaya ng mag-ayos ng Sniper, no? And alam kasi nila kung anong sira ng motor. Alam nila kasi yung mga issue na ang motor na to Lahat ng version ng Sniper alam talaga ng ng shop na yon. Kaya nga siya Moto Doctor or Sniper Doctor, no. Doctor talaga siya ng Sniper. Let's see mga amigo, mangyayari ngayon. Sana maayos lahat. Alright, let's go. Alright mga amigo, andito na ako sa bandang monumento. And then makikita nyo mga amigo, ayan, nagre-red na siya. Actually ngayon lang siya mabas tong heat indicator niya. And it means nag-overheat na naman tong motor ko. Update na lang mga amigo. Ayan mga amigo, no. Init na, grabe. 9 AM na natapos. So nakarating tayo kanina 7 PM tuloy. 7 AM tapos na ngayong 9 AM. U-turn na tayo dyan. So ano bang nangyari? Ayun mga boss, no, wala naman palang problema sa water pump.
Narinig ko palang ano, parang what do you call this? Teka lang, mag-u-turn muna tayo dito. Naku, may nahuli. Naku, may nahuli. Ikat ka pa maganda. Dari. Kaya nga mga boss, no, hindi naman pala sa water pump nang gagaling yung parang ano, sumisipol siya. Kaya nakita ni boss doon, hindi ko kasi alam ano pangalan ni boss, pero siya rin yung gumawa before ng ano ko, nag-install ng aking kadena, which is yung RK. Hanggang ngayon all goods pa rin. Yun nga mga amigo, no, ang naging problema lang pala, hindi daw na-bleed ng maayos. So kaya daw lumalabas yung heat indicator ko, kasi hindi na-bleed ng maayos nung mekaniko dun sa Santa Maria. Tapos mayroon dong hose mga amigo, no, na doon nang gagaling mismo yung tunog na hindi daw nakabit, or nakita ko talaga hindi nakabit nung mekaniko sa Santa Maria. Yung isang hose na meron dong ano merong parang doon lumalabas yung sobrang langis na umaapaw. Parang kapag humahataw tayo or sumusobra tayo sa hataw tapos madaming langis, yung nangyari hindi nilagay. Tapos yun yung umiingay ngayon. Hindi naman siya totally ganun kaingay, pero maririnig mo siya na parang maninibago ka na mayroon talagang something, no? Kasi yung hose na yon sumisingaw tapos tumatama dun sa bakal. Yun yung nagkukos tuloy ng sound na naririnig ko. Kaya napraning ako Pero ngayon all goods naman siya, na-bleed na ni sir. Tapos inano niya ulit yung coolant na nilagay nung nakaraan, which is yung EcoCool. Yung coolant na nilagay nung nakaraan is kulay green nga yun. Okay lang naman pala na ibang brand yung ilagay. Kunyari Yamalube kulay blue, tapos bibili ka ng ibang product na kulay blue din, okay lang naman daw pala yun na i-refill siya or ipagsama sila, basta same color lang sila. Tama lang ba itong dinadaan ako? Hindi ko kabisado dito. Nawala na yung yung kaba ko ng mga amigo, kasi once na nag-overheat kasi mga amigo, it's either yung rocker arm natin yung masisira or yung buong head natin. Yung head natin is napakamahal. Sa rocker arm pa lang kakahalaga na yun ng mga amigo ng 6,500. So meron dong kanina, hindi ko lang siya na-picturean, no? Meron dong kanina may binuksan na makina, tapos sunog yung clutch lining niya. Ang nadamay pat buong makina kasi hindi na alagaan or hindi naagapan, hindi agad dinala dito sa motor doctor or sa ibang shop na marunong ng sniper. Grabe. Op, padan mo na ako. Yeah, vlogger ka? Shout out. Tinatanong ko kasi kay sir kanina kung ano yung mga senyales na kunyari may sira na yung ating clutch lining. Mas maganda pag maaga pa ma-check na daw, ma-check na daw yung kung ano yung mga inaano natin, no? May nagbago ba sa makina. So yung next nga na ipapaayos ko dito is yung sa clutch lining ko na. All goods naman na ako sa FI cleaning niya, sa FI niya okay naman na, sa throttle body, no, nalinis naman na siya. Tapos yung pangamba ko na lang din pala dito mga amigo is yung radiator niya. Ang sabi nila sir, medyo mahina na yung aking fan. Advice nila habang maaga pa magpalit na. Pero ako kasi medyo kapos ako sa budget ngayon, kailangan ko pa siyang pag-ipunan. 1K lang ginastos ko mga amigo ngayong araw kasi nagpalit na ako ng langis, which is yung gamit ko ngayon na langis, yung nilagay nila is yung maganda sa kanila, alam talaga nila. Kasi kung sakali pinabuksan ko yung water pump, mas mapapagastos ako. Nasa 2.5 something pa daw yung magagastos ko sakali. Kaya ayan, saludo ako doon kay sir kasi sabi niya wala namang problema yung water pump ko. Natin, sana ba yun yung mga nag-comment dito? Ito, si Sir Jason Kumboy, ayun sabi niya, shoutout S155CP Pampanga chapter. Ayun, replyan na natin. Shoutout sa'yo Boss Jason.
Amigo Jason Comboy, maraming salamat sa pag-comment mo. Kita-kits tayo sa daan, amigo, no, kasi nagbabala kaming mag-ride dyan sa Pampanga. Kasi nung nakaraan sa Pangasinan kami, no. And yun, charity ride pa rin yung ginagawa namin, mga amigo. Kaya hindi ko siya binablog, mga amigo, kasi nga charity vlog siya. Hindi ko kailangan ng camera kapag tumutulong. So, yun lang. So rin meron din dito nagpa-shoutout nung nakaraan. Ito sa video, same video din na nag-comment siya. Ayun si Huwera. Sorry boss, hindi ko alam yung ano mo yung ano mo, yung tawag dito, pangalan mo. Shoutout amigo first yung nakasabi niya dito. Yan, shoutout sa iyo boss Huwera. Ride safe amigo. Tsaka kay boss Mark Anthony Garbin, no? Shoutout sa iyo boss. Kilala na kita, lagi ka nagko-comment sa ating mga video, no? And salamat sa inyo, mga amigo, sa mga nagpapa-shoutout, no? Sige po. Mga amigo, dito sa Valenzuela, okay, allowed na pala yung mga motor dito sa bike lane. Tsaka yung araw na yan, yung 3 araw ng dito sa bike lane na to is share. Ang ibig sabihin niyan is share road, no? Sharing road, tama ba yung basta ganun. Pwede pong dumana yung motorsiklo dito. And baka sabihin nyo na syempre tayo nagbablog tayo, baka mamaya sabihin ng mga amigo natin kamote tayo. Before kasi dumadaan ako dito kapag may pasok ako sa Mr. Kebab, bawal pa yung time na yon yung mga motor sa bike lane. Ngayon pwede na tayo mag-occupy, basta dahan-dahan lang, bigayan lang talaga, no? So ayun yung mga amigo, ito na lang natin tatapusin yung for today's vlog. God bless you all. Ingat kayo lagi sa daan, mga amigo, ha. Once again, this is Kamoting Noypi na lagi nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, drag you in, pack up here, in drag you